Naranasan mo na bang maging object ng puot o puot mula sa isang tao? Ano ang naramdaman mo at paano ka tumugon? Nahihirapan ka bang protektahan ang iyong kapayapaan habang nakikitungo sa negativity? Bilang mga Kristiyano, hindi tayo ligtas sa mga hamon ng pagharap sa puot o puot mula sa iba. Binabalaan tayo ng Biblia na makakaharap natin ang gayong mga pagsubok. Gayunpaman, ang ating pagtugon sa mga sitwasyong ito ay maaaring maglalapit sa atin sa Diyos o humantong tayo sa kapaitan at hinanakit. Laganap ang pagkamuhi sa buong Biblia, mula kina Cain at Abel hanggang sa pag-uusig kay Jesu Kristo ng mga taong hindi nagustuhan ang kanyang mensahe. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na gumawa ng ating paraan sa isang mundong puno ng puot, at kadalasan, maaari nating matagpuan ang ating sarili na mga puntirya ng gayong puot. Dinadala din tayo nito sa tanong kung paano protektahan ang ating sarili mula sa mga napupuot sa atin, habang itinataguyod pa rin ang pamumuhay ni Kristo. Ngayon, tutuklasin natin kung paano protektahan ang ating sarili sa espiritual at emosyonal na paraan mula sa mga nagkikimkim ng masama laban sa atin, habang sumusunod pa rin sa mga turo ni Kristo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell. Ang pagkapuot ay isa sa mga mapanirang puwersa kung saan ang buhay ng mga tinutumbok nito, kasama na ang mga nagkikimkim nito, ay naglaro. Ang pagkapuot ay isang malakas at nakakapanghinang damdamin na maaaring makaapekto sa buhay ng mga individual at komunidad sa mga makabuluhang paraan. Ang puot ay isang puwersa na maaaring malalim na makasugat sa kaluluwa ng tao. Maaari nitong sirain ang mga relasyon, komunidad, at maging ang mga bansa. Sa isang Kristiyanong pananaw sa mundo, ang puot ay nauunawaan hindi lamang bilang isang sakit ng negatibong damdamin, ngunit higit pa sa isang nakakalason na emosyonal na tugon. Ito ay isang espiritual na kabaligtaran sa kalikasan ng Diyos, na siyang pag-ibig. Gaya ng binanggit sa 1 Juan 4:8, ang Biblia ay higit na nagsasalita tungkol sa pagkapuot sa karamihan ng mga aklat, na karamihan sa mga ito ay naglalarawan kung paano ito sumisira. Ipinapaliwanag ng Lumang Tipan ang pagkapuot bilang isang kasalanan na nagpapanatili ng karahasan at digmaan. Ang puot ay nagmula sa pagkahulog ng tao. Nang magkasala sina Adan at Eva, nagdulot sila ng lamat sa perpektong relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Katulad nito, ang parehong crack ay nakakaapekto sa mga relasyon ng tao sa pamamagitan ng paninibugho, alitan, at sa wakas, puot. Ang kwento ni Cain at Abel sa Genesis 4 ay maantig na naglalarawan kung paano ang walang pigil na emosyon, tulad ng paninibugho, ay maaaring umakyat sa puot, at, sa kaso ni Cain, maging ang pagpatay. Ang pagkapuot na nadama ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, ay hindi lamang isang personal na bagay, ipinakita nito ang nasirang relasyon niya sa Diyos. Ang bagong tipan ay higit pa, binibigyang diin na ang puot ay hindi makakasama sa buhay Kristiyano. Ang kabigatan ng isyu ng puot ay ipinapakita sa 1 Juan 3:15, kung saan sinasabi nito, ang sinumang napupuot sa isang kapatid ay mamamatay tao, at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan na nananahan sa kanya. Itinutumbas ito ng talatang ito sa pagpatay dahil ang dalawa ay mula sa iisang pinagmumulan ng malisya at lubos na pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Sa bagay na iyon, ang puot ay hindi lamang isang pakiramdam kundi isang kalagayan ng puso na naghihiwalay sa atin sa Diyos at sa iba. Nagsalita si Jesus tungkol sa hindi maiiwasang pagkamuhi sa buhay ng kanyang mga tagasunod. Gaya ng babala niya sa Juan 15:18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, tandaan niyo na ako ang una nitong kinapupuotan. Kung kayo'y kabilang sa sanlibutan, ibigin kayo nito na para sa kanila. Kung sa bagay, hindi kayo sa sanlibutan, ngunit pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Kaya't ang sanlibutan ay napupuot sa inyo. Itinutulak ng bahaging ito ang ideya na ang puot laban sa mga Kristiyano ay salungat sa mga halaga at pananalig na nakasanayan na ng mundo. Napakaraming bagay na hindi nauunawaan ng mundo o sumasalungat sa mga tinatanggap na pamantayan ng mundo ay sinasalubong ng puot. Ang pagkapuot ay hindi lamang isang problemang panlipunan o psikolohikal.
Ang puot ay kadalasang nagmumula sa isang lugar ng espiritual na kadiliman. Kapag tinitingnan natin ang mundo sa pamamagitan ng lente ng kasulatan, naiintindihan natin ang isang espiritual na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng mabuti at masama, liwanag at kadiliman. Ang Efeso 6:12 ay nagpapaalala sa atin na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito, at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa makalangit na mga kaharian. Ang pagkapuot ay maaaring isa sa mga espiritual na kasangkapan sa baluti ng espiritual na puwersa na binabanggit ng Biblia, upang hatiin at magdulot ng alitan at pagkawasak. Sa mismong kadahilanang iyon, ang ating pagtugon sa pagkapuot ay dapat na espiritual, puno ng pag-unawa, at umaasa sa lakas ng Diyos. Ngunit bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag sa ibang tugon sa puot kaysa sa inaasahan ng mundo. Hindi tayo kailanman gaganti ng masama sa kasamaan, bagkus ay tinawag tayo na mamuhay sa paraang nagpapakita ng pagmamahal at biyaya ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Minsan ito ay hindi madali, lalo na kapag nasusumpungan natin ang ating sarili sa pagtanggap ng masamang pagtrato, ngunit ito ang landas na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang tanong ngayon ay, paano natin haharapin ang mga taong napupuot sa atin? Ang isa sa mga pinakamapanghamong kontrakulturang imperative sa Biblia, gaya ng itinuro ni Jesus, ay kung paano makisalamuha sa mga napupuot sa atin. Karamihan sa mga tao ay madalas na kinokondisyon upang lumaban o ipagtanggol ang kanilang sarili kapag kinasusuklaman ng isang tao. Sa halip na maghiganti o magtanim ng sama ng loob, sinabi ni Jesus, sa Lucas 6:27, 28, ngunit sa inyo na nakikinig ay sinasabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Gawin niyo ang mabuti sa mga napupuot sa inyo, pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo, ipanalangin niyo ang mga umaapi sa inyo. Dito, ibinigay niya ang mga hakbang kung paano dapat tugunan ang puot, pagmamahal, paggawa ng mabuti, pagpapala, at pagdarasal. Ito ay hindi lamang para sa kapakanan ng napupuot kundi para din sa proteksyon, laban sa pagkalat ng puot at kapaitan sa loob ng ating mga puso. Ang pag-ibig dito ay hindi isang emosyonal na pag-ibig, ngunit isang sinadyang gawa ng isang tao sa paraan ng pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa mga tao, kahit na tayo ay nahaharap sa puot. Ito ay isang pag-ibig na naghahangad ng pinakamahusay para sa iba, kabilang ang mga naghahangad na gumawa sa atin ng mali. Ang ganitong uri ng pag-ibig, agape love, ay walang pag-imbot, sakripisyo, at walang kondisyon, dahil hindi ito nakabatay sa pagiging karapat-dapat ng tumatanggap, kundi sa katangian ng nagmamahal. Inutusan din ni Jesus ang kanyang mga disipulo na ibaling ang kabilang pisngi kapag sinaktan sila ng kaaway sa pisngi. Marami ang kinuha ito bilang isang imbitasyon sa pagiging pasibo at kahinaan. Ito ay kinakailangan, gayunpaman, upang maunawaan sa kung ano ang kultural at subkultural na konteksto sinabi ni Jesus. Noong panahon ni Jesus, ang paghampas sa pisngi ng isang tao ay isang insulto sa halip na isang pinsala. Sa pamamagitan ng pagbaling sa kabilang pisngi, tinuturuan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na huwag maging mapaghiganti, ngunit putulin ang bilog ng karahasan at insulto sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay na pagmuni-muni ng biyaya at awa ng Diyos sa ating mga aksyon. Higit pa riyan, ang turo ni Jesus ay iwasang makipagdigma sa mga tao at hanapin ang ikabubuti ng mga napupuot sa kanila. Inulit din ni Pablo ang sinabi ni Jesus sa epekto, kung ang iyong kaaway ay nagugutom, pakainin mo siya. Kung siya ay nauuhaw, bigyan mo siya ng maiinom. Sa paggawa nito, magbubunton ka ng nagniningas na baga sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Roma 12:20, 21. Ang imaheng ito ng nagtatambak na nagniningas na mga uling ay itinuturing ng karamihan bilang isang metapora upang akayin ang kaaway sa pagsisisi sa pamamagitan ng mga pagkilos sa kabutihan. Ibig sabihin hindi natin dapat daigin ang kasamaan sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Ang mga ito ay hindi teoretikal na mga turo, ngunit praktikal na kailangang ilapat araw-araw sa buhay ng isang mananampalataya.
Ngunit gaano kadali ito, maaari mong itanong. Dito pumapasok ang banal na espiritu. Dapat tayong umasa sa banal na espiritu upang magbigay ng lakas at pamumuno dahil ang pagmamahal sa mga kaaway ay higit sa lakas ng tao. Ang Biblia ay may maraming magagandang halimbawa ng puot sa pagitan ng mga tao na napagtagumpayan sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya. Nakahanap kami ng inspirasyon sa loob ng gayong mga kwento at kumukuha kami ng mga praktikal na aral para sa mga mananampalataya na nakakaranas ng katulad na pagsubok. Ang unang halimbawa na ibabahagi ko sa inyo ay ang kay Jesucristo. Ang walang kasalanan na anak ng Diyos ay nakaranas mismo ng pagkapuot mula sa mga kapwa guro ng Biblia at mga pinuno sa sinagoga. Ang mga taong dapat sana ay sumuporta sa kanyang atas ay tumalikod sa kanya at nasa harap na hanay sa panahon ng kanyang paglilitis. Si Jesus ang pinakadakilang mananagumpay ng puot dahil habang hinahamak, itinakwil, at ipinagkanulo, ang kanyang tugon ay pag-ibig, pagpapatawad, at pakikiramay. Sa krus, nanalangin si Jesus para sa kanyang mga umuusig na nagsasabing, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Ang pangalawang halimbawa ay si Joseph. Siya ay ipinagbili sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid, na nadama na siya ay aangat sa kanila at maaaring sila ay magulat sa kanya. Isang binatilyo ang ipinagbili at ginawang lingkod sa isang hindi kilalang lupain, at nang maglaon ay nakulong siya sa isang pagkakasala na hindi niya ginawa. Sa wakas, pagkatapos na maisakatuparan ng Diyos ang kanyang salita, at gawin siyang punong ministro sa Ehipto, nagsisi ang kanyang mga kapatid sa ginawa nila sa kanya. Sinabi ni Joseph sa Genesis 50:20, Nilalayon mo akong saktan, ngunit nilayon ito ng Diyos para sa kabutihan upang maisakatuparan ang ginagawa ngayon, ang pagliligtas ng maraming buhay. Pinili niya ang pagpapatawad kaysa paghihiganti dahil naunawaan niya ang soberanya ng Diyos sa kanyang mga kalagayan. Ang ikatlong halimbawa ay si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay nabiktima sa pamamagitan ng matinding pag-uusig, pambubugbog, pagkakulong, at maging ng pagkawasak ng barko. Siya ay tumayo ng napakalakas dahil sa kanyang misyon at tumugon ng may mapagbigay na pagtitiis. Karamihan sa kanyang mga liham ay binanggit ang tungkol sa lakas ng Diyos, na sapat para sa kanya sa harap ng pagsalansang. Ang ikaapat na halimbawa ay si Stephen. Si Esteban ay isa sa mga unang pinuno ng unang simbahan na sumailalim sa proseso ng pagiging martir ng may malaking pananampalataya at maging ang pagpapatawad sa mga bumato sa kanya hanggang sa mamatay na nagsasabing, Panginoon, huwag mong iharap sa kanila ang kasalanang ito, mga Gawa 7:60. Sa isang tulad Kristong pagkilos ng pagpapatawad, ang mga halimbawang ito sa Biblia ay hinihikayat tayo na manampalataya sa plano ng Diyos. Minamahal, paano mo mapoprotektahan ang iyong puso at isip mula sa pinsala ng puot habang pinapanatili ang isang mapagmahal at mahabagin na saloobin? Sa madaling salita, ano ang tiyak na gagawin mo upang hindi hayaan ang mga ugat ng kapaitan at hinanakit na mahanap ang kanilang lugar sa iyong puso? Number 1, kailangan mong bantayan ang iyong puso. Ngayon, habang tinatawag tayo ni Jesus na ibigin ang ating mga kaaway at ibaling ang puot ng may pagmamahal, tungkulin din nating pangalagaan ang ating puso at isipan mula sa mga nakakapinsalang epekto ng puot, kapaitan, at hindi pagpapatawad. Ang Biblia ay nagbibigay ng gayong malinaw na tagubilin sa pagprotekta sa ating panloob na pagkatao mula sa mga gawa ng gayong mga puwersa ng pagkawasak. Ang Kawikaan 4:23 ay nagpapayo sa atin, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso, sapagkat mula rito ang lahat ng iyong ginagawa. Gaya ng pagkakagamit dito sa kahulugan ng banal na kasulatan, ang puso ay tumutukoy sa luklukan ng ating mga damdamin, iniisip, at kalooban. Binubuo nito ang ubod ng ating pagkatao, at anuman ang nag-ugat sa ating mga puso sa kalaunan ay malalaman sa ating mga kilos at saloobin. Para sa kadahilanang ito, hindi natin dapat hayaang mag-ugat ang puot o kapaitan at sa gayoy lason ang ating mga relasyon, baluktutin ang ating pangunawa, at sa huli ay itaboy tayo sa Diyos.
Ang isa sa mga pinakamalaking panganib na mayroon tayo sa mga tuntunin ng pagkapuot ay ang pagkahilig sa hindi pagpapatawad. Ang kawalan ng kapatawaran ay mapanganib dahil ito ay naglalagay ng kalang sa pagitan natin at ng Diyos. Nagbabala si Jesus na kung patatawarin mo ang iba kapag nagkasala sila laban sa iyo, patatawarin ka rin ng iyong Ama sa langit. Ngunit hindi patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan kung hindi ninyo patatawarin ang iba. Ang hindi pagpapatawad na kalagayan sa ating mga puso ay sumira sa ating mabuting kaugnayan sa Diyos at nagbukas ng pinto para sa kaaway sa ating buhay. Ito ay madaling maging isang mabisyo na bilog ng kapaitan na mahirap takasan. Bilang 2, i-renew ang iyong isip araw-araw gamit ang salita. Ang isa pang paraan upang maprotektahan ang ating mga puso ay sa pamamagitan ng pagpapanibago ng ating isipan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na huwag umayon sa pattern ng mundong ito, ngunit magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Pagkatapos ay masusubok at maaprubahan mo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, kalugod-lugod, at perpektong kalooban. Sa pagpapanibago ng pag-iisip, dapat isabuhay ng isang tao ang saturation sa banal na kasulatan, pagninilay-nilay sa mga pangako ng Diyos, at pagsasaayos ng mga iniisip upang maiayon sa kanyang katotohanan. Sa pamamagitan nito, may iwasan natin ang mga kasinungalingan ng kaaway at tumugon sa puot sa paraang naayon sa halimbawa ng ating Panginoon. Bilang 3, panatilihin ang kapayapaan at kagalakan sa paligid mo at sa loob. Ang isa pang mahalagang paraan upang mabantayan ang ating puso at isipan ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kapayapaan at kagalakan kahit nasalungat. Habang sinasabi ni Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, ngunit sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, na may pasasalamat, ay iharap ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay magbabantay sa inyong mga puso at pag-isip kay Kristo Jesus. Habang dinadala natin ang ating mga alalahanin sa harap ng Diyos sa panalangin ng may pusong nagpapasalamat, nangako siya na bibigyan tayo ng kapayapaan na hindi natin nauunawaan. Isang kapayapaan na magpoprotekta sa ating puso at isipan mula sa pagkabalisa at takot na maaaring likhain ng puot. Ang mga espiritual na disiplina ng panalangin, pagmumuni-muni, at pagsamba ay tutulong din sa ating mga puso na manatiling nakatutok sa Diyos kaysa sa puot sa ating paligid. Habang pinupuri natin ang Diyos, ipinapaalala natin sa ating sarili ang kabutihan, kadakilaan, at katapatan ng Diyos, at sa proseso, inililipat natin ang ating pagtuon mula sa mga pagsubok na dumarating sa atin patungo sa isa na mas malaki kaysa sa anumang balakid. Ang papuri ay nagpapaalala sa iyo na ang Diyos ang may kontrol. Sa makatuwid, natututo kang magtiwala sa kanyang plano kapag nakikipagtulungan sa mahihirap na tao. Sa esensya, dapat bigyan ng prioridad ang isang relasyon sa Diyos, at ang isang panloob na santuwaryo na hindi nayayanig sa puot mula sa mga panlabas na mapagkukunan ay dapat na mabuo. Dahil natutunan ko kung paano harapin ang mga taong napupuot sa atin, hayaan mo akong ibahagi kung paano magtakda ng malusog na mga hangganan upang maprotektahan ang ating sarili. Ang pagmamahal sa ating mga kaaway ay hindi nangangahulugan na kailangan natin silang bigyan ng kalayaan sa ating buhay. Ang pagtatakda ng malusog na mga hangganan ay isang mahalagang bahagi ng pangangalaga sa sarili at proteksyon sa sarili. Ang mga hangganan ay hindi tungkol sa pagsasara ng mga tao o pagtatanim ng sama ng loob, ngunit tungkol sa pagpapanatili ng ating emosyonal at espiritual na kagalingan. Ipagpalagay na ang isang tao sa iyong buhay ay nag-aabuso sa iyo o palaging nagsasalita ng negatibo. Ang pagtatakda ng mga hangganan sa kung gaano kadalas mo pinapayagan ang taong iyon sa iyong buhay ay magiging masinop. Hindi ito nangangahulugan na huminto ka sa pagmamahal o pagdarasal para sa kanila. Nangangahulugan ito ng proteksyon laban sa kanilang nakakalason na pag-ugali. Ang Biblia sa Kawikaan ay nagbabala na, huwag makipagkaibigan sa isang taong mainit ang ulo, huwag makihalubilo sa taong madaling magalit, o baka matutunan mo ang kanilang mga paraan at ikaw ay masilo. Ang talatang ito ay nagpapakita ng ilang pag-unawa na gagamitin sa mga relasyon na ating binuo.
Tinawag tayo para mahalin ang lahat ng tao, ngunit hindi tayo tinawag para maging malapit sa personal na relasyon sa mga taong mapanira sa atin. Ipinakita mismo ni Jesus ang kahalagahan ng pagtatakda ng mga hangganan. Kung minsan ay lumalayo siya sa mga pulutong upang manalangin at maghanap ng pag-isa. Hindi rin niya ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa lahat ng tao, alam ang puso ng mga tao. Ipinakikita ng mga ito na hindi lamang pinahihintulutan kundi kailangan ding magtakda ng mga hangganan upang hindi makompromiso ang ating espiritual at emosyonal na kalusugan. Bagamat kailangan ang pagtatakda ng mga hangganan, dapat mo ring hanapin ang karunungan ng Diyos sa paghawak sa mga napupuot sa iyo. Tinitiyak sa atin ng Santiago 5, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi kayo sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nasusumpungan, at ito ay ibibigay sa inyo. Ang karunungan ng Diyos ay makukuha anumang oras kung hihilingin mo, at tinutulungan ka ng kanyang karunungan na magsagawa ng masalimuot at posibleng mahirap na mga relasyon na may biyaya at pag-unawa. Nagbibigay daan ito sa iyo na maunawaan kung kailan dapat pumasok at kung kailan atras, kung paano magtakda ng mga hangganan, at kung paano ipapakita ang kanyang pagmamahal sa iyong tugon. Makakatulong din na sumangguni sa matatandang Kristiyanong kaibigan, tagapagturo o leader. Sinasabi ng Biblia, dahil sa kawalan ng patnubay ay bumagsak ang isang bansa, ngunit ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Ang pagkakaroon ng mga sumusuportang komunidad kung saan maaari mong ibahagi ang iyong mga problema ay maaaring magdala ng mga bagong insight at paraan upang harapin ang puot. Tutulungan ka nilang huminto sa paggawa ng mga desisyon batay sa emosyon lamang. Hanggat ang aming ibinahagi ay pundasyon, mayroon ding mga praktikal na paraan upang maprotektahan ang ating sarili mula sa pagkamuhi. Ang ganitong mga hakbang ay hindi tungkol sa pagtatanggol sa sarili sa pisikal na kahulugan, ngunit tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan maaari kang umunlad sa espiritual, emosyonal, at relasyon sa harap ng puot. Kabilang sa pinakamabisang sandata na magagamit natin sa ating sarili laban sa mga napupuot sa atin ay ang sandata ng panalangin. Ang paggamit ng panalangin ay isang bagay na lubos na nagpapalakas kapag hinahamak tayo ng mga tao. Natutuhan natin mula sa Efeso 6:18 na manalangin sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon na may lahat ng uri ng panalangin at kahilingan. Sa pamamagitan nito, ang proteksyon, karunungan, at kapayapaan ng Diyos ay tinatanggap sa ating buhay. Kailangan nating mamagitan para sa mga napupuot sa atin. Dapat nating hilingin sa Diyos na palambutin ang kanilang mga puso at ilapit sila sa pagsisisi. Hindi lamang itinatali nito ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos na manalangin para sa ating mga kaaway, ngunit ito rin ay nagpapakawala ng kanyang kapangyarihan sa kanilang buhay. Ang isa pang praktikal na hakbang tungo sa proteksyon ay kinabibilangan ng pagpapaligid sa ating sarili ng isang sumusuportang pamayanang Kristiyano. Idiniin ng Biblia sa Hebreo 10:25 ang halaga ng Kristiyanong pakikisama. Ang isang suportang pagsasama ng mga mananampalataya ay maaaring mag-alok ng paghihikayat, pananagutan, at suporta sa panalangin habang nahaharap tayo sa mga mapaghamong relasyon. Ang isang malakas na network ng suporta ay maaaring makatulong sa iyo na panatilihin ang mga bagay sa pananaw, manatiling mas nakasalig sa iyong pananampalataya, at kung minsan ay makakatulong sa praktikal na tulong kapag kinakailangan. Dapat nating matanto na ang puot ay kadalasang may espiritual na mga ugat, kaya mahalaga ang espiritual na pakikidigma. Ang Efeso 6:10-18 ay binalangkas ang baluti ng Diyos, na dapat nating isuot upang mapaglabanan ang mga pakana ng kaaway. Kabilang dito ang sinturo ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang ebanghelyo ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Ang pagsusuot ng baluti na ito ay nagsasanay sa atin na manindigan laban sa puot at puot. Ito ba ang lahat ng praktikal na paraan upang maprotektahan natin ang ating sarili mula sa pagkapuot? Siyempre hindi. Narito ang ilang mas praktikal na paraan ng pagprotekta sa iyong sarili.
Kung saan ang puot ay maaaring humantong sa pisikal na panganib o pananakit, may oras upang gumawa ng maingat na mga desisyon na ginagarantiyahan ang pagprotekta sa sarili. Kabilang dito ang paghingi ng proteksyon sa mga batas tulad ng pagpigil sa mga utos at pag-alis sa ating sarili mula sa mga mapaminsalang kapaligiran. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging matalino tulad ng mga ahas at walang kasalanan tulad ng mga kalapati. Ibig sabihin, maging maingat at praktikal na gawin ang lahat ng pag-ingat para sa kaligtasan habang patuloy na namumuhay ng may pagmamahal at pagpapatawad. Ang isa pang paraan ng proteksyon ay ang pangangalaga sa iyong pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan. Ang kakayahang mag-ehersisyo, kumain ng maayos, magpahinga, at maghanap ng mga aktibidad na makakatulong sa iyong pamahalaan ang mga panggigipit sa buhay ay magpapanatili sa iyong balanse at maiwasan ang pagka-burnout. Ang pag-aalaga ng iyong sarili ay hindi isang makasariling pagsisikap. Ito ay pangunahin sa pagiging mabuting tagapangasiwa ng mga katawan at isipang ito na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang pag-unawa sa likas na katangian ng puot at tunggalian ay maaaring makatulong sa iyo na malaman kung paano haharapin ng matalino ang mga ganitong sitwasyon. Ang mga aklat, sermon, at pag-aaral sa Biblia hinggil sa paglutas ng alitan at pagpapatawad ay makakatulong din. Magsanay ng pagmamahal at pagpapatawad bilang pang-araw-araw na gawain. Ang puot ay posibleng walang katapusan. Araw-araw, sadyang ilabas ang lahat ng mga pagkakasala o sakit na iyong kinikimkim. Nakakatulong ang pagsasanay na ito na maiwasan ang pait at mapanatiling malaya ang iyong puso na mahalin ang iba, kabilang ang mga maaaring sumalungat sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan o kinukonsinti natin sa anumang paraan ang maling nagawa, ngunit nangangahulugan ito na hahayaan natin ang nagkasala na lumaya mula sa kanyang pagkakautang sa atin at ibigay ang bagay sa Diyos. Ang pagmamahal at pagpapatawad ay lubos na nag-aanyaya sa atin na protektahan ang ating sarili mula sa mga napupuot sa atin. Ang pag-ibig ay higit pa sa isang damdamin, ito ay isang kapangyarihan kung saan ang mga puso ay maaaring mabago, ang mga sugat ay gumaling, at ang mga hadlang ay masisira. Ang isa mga taga-Korinto 13, na madalas na tinutukoy bilang kabanata ng pag-ibig, ay nagbibigay ng kahulugan kay Pablo ng tunay na pag-ibig, ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay mabait. Hindi ito naiinggit, hindi nagyayabang, hindi nagmamalaki. Hindi nito sinisiraan ang iba, hindi naghahanap ng sarili, hindi madaling magalit, at hindi nag-ingat ng mga pagkakamali. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa kasamaan, ngunit nagagalak sa katotohanan. Palaging pinoprotektahan, laging nagtitiwala, laging umaasa, at laging nagtitiyaga. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Ito ay isang bagay na hindi maaaring mangyari dahil sa ating kakayahan, ngunit ito ay isang pag-ibig na lumilipad sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa atin ay maaaring alisin sa sandata ang puot at pagalingin ang mga nasirang relasyon. Ang pagkapuot ay madaling makagambala o makapagpahina ng loob sa iyo. Para sa kadahilanang ito, dapat kang manatiling nakatuon sa layunin na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ito ay mahusay na inilarawan ni Nehemias sa lumang tipan. Sa kabila ng matinding pagsalansang at pagkapuot ng kanyang mga kaaway, tumanggi si Nehemias na maimpluwensyahan sa kanyang layunin na muling itayo ang mga pader ng Jerusalem. Dito, sinagot sila ni Nehemias, "Ako ay nagsasagawa ng isang dakilang proyekto at hindi ako makababa." Tulad ni Nehemias, dapat kang manatiling nakatutok sa misyon na tinawag ka ng Diyos at huwag madiskaril ng galit ng iba. Bagamat palagi tayong tinatawag na maging responsable para sa ating buhay at gumawa ng mga praktikal na hakbang upang protektahan ang ating sarili, ang tunay na tagapagtanggol ay ang Diyos mismo. Ang Biblia ay may dakilang pangako ng proteksyon ng Diyos sa kanyang bayan. Ang awit 71 ay isa sa pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng proteksyon ng Diyos. Sinumang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na aking pinagtitiwalaan.
Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, nakakatiyak ka na ang Diyos ang iyong kanlungan at kuta. Hindi ito nagpapahiwatig na hindi ka makakaranas ng pag-atake o pagsalungat. Sa halip, ito ay sa diwa na ang Diyos ay kasama mo sa bawat sitwasyon, na nagbibigay ng kinakailangang lakas at proteksyon. Ang Roma 12:9 ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang ipaghiganti ang ating sarili sa mga napupuot sa atin. Sapagkat akin ang maghiganti, ako ang magbabayad, sabi ng Panginoon. Ang ating pananampalataya sa katarungan ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin na isuko ang ating karapatang gumanti at ipagkatiwala ang bagay sa Kanya. Ang Diyos ay may kapangyarihan at gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kahit na ang puot at pagsalungat ang nangingibabaw na mga saloobin, kahit noon pa man, malalaman natin na gagawin niya ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi lamang pisikal kundi umaabot din sa espiritual at emosyonal na proteksyon. Nangako siya na makakasama natin sa ating mga pagsubok at aalalayan tayo ng kanyang matuwid na kanang kamay. Ang katiyakang ito ay nagpapatibay sa ating mga puso upang harapin ang puot ng may tapang at pananampalataya. Ang proteksyon ng Diyos ay umaabot sa kanyang patnubay at direksyon. Hinihikayat tayo ng Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya, at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Habang umaasa tayo sa Diyos para sa patnubay, inaakay niya tayo sa tamang direksyon at inaalis tayo sa mga patibong at panganib. Ang gayong banal na patnubay ay, sa katunayan, isang mahalagang katangian ng kanyang pangangalaga. Tinawag tayo bilang mga Kristiyano upang mamuhay sa isang mundong puno ng puot, ngunit hindi tayo nawawalan ng proteksyon. Ang gayong proteksyon ay dumarating sa pamamagitan ng pag-unawa sa pananaw ng Biblia tungkol sa puot, ang aral ni Jesus kung paano haharapin ang mga kaaway, at paggawa ng ilang praktikal na hakbang sa pagprotekta sa puso at isipan, na maaaring mapadali ang karunungan at mapayapang paglalayag sa pamamagitan ng mahihirap na relasyon. Ang pagtatakda ng mga hangganan, pagtingin sa Diyos para sa patnubay, at pag-asa sa isang Kristiyanong komunidad ay lahat ng aspeto kung paano natin pinoprotektahan ang ating sarili laban sa mga taong napupuot sa atin. Ang Panginoon lamang ang ating sukdulang proteksyon, ang ating kanlungan at ating kuta. Maaari nating palayain ang ating mapaghiganti na mga hilig at tumugon ng may pag-ibig at pagpapatawad na nagtitiwala sa soberanong kontrol at katarungan ng Diyos. At pagkatapos ay mayroong pag-asa na pangako ng tagumpay kay Kristo upang matiis, dahil tayo ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit kami sa iyong harapan ng may pusong nagpapasalamat at may paggalang, na kinikilala ang iyong soberanya at lalim ng pagmamahal sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa iyong presensya bilang aming kanlungan at tanggulan, ang aming walang hanggang tulong sa oras ng kagipitan. Habang lumilipat tayo sa isang mundo kung saan ang puot at puot ay maaaring minsan ay tila ng inibabaw, humihingi tayo ng patnubay at proteksyon. Panginoon, alam kong ang puot ay idinisenyo upang wasakin at masira, ngunit ako ay naninindigan sa iyong pangako na walang sandata na binuo laban sa amin ay uunlad. Dalangin ko ang iyong proteksyon sa aming mga puso, isipan, at espiritu. Kapag hinahamak tayo ng mga sumasalungat sa atin, protektahan tayo mula sa kanilang mga negatibong resulta at tulungan ang ating pananampalataya na huwag maantig o matitinag sa kanilang pag-atake. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang mga nagpakita sa amin ng puot at puot. Dalangin kong lumambot ang kanilang mga puso at mabuksan ang kanilang mga mata sa iyong katotohanan at pagmamahal. Paganahin mo kaming tumugon sa kanila ng may biyaya at habag. Kapag mahirap silang intindihin, naway ipakita namin ang iyong pagmamahal sa pagbabalik ng kabutihan sa puot na may inosenteng buhay ng kabaitan at pagpapatawad sa kanila. Turuan mo kaming mahalin ang mga maaaring maging kaaway namin at ipanalangin sila, kahit na kami ay pinag-uusig nila, tulad ng iniuutos sa amin ng iyong salita.
Ama, bigyan mo kami ng karunungan upang magtakda ng malusog na mga hangganan at protektahan ang aming sarili mula sa higit pang mga sakit. Tulungan kaming malaman kung kailan papasok at kung kailan gagawa ng ilang espasyo sa pagitan namin at ng mga nakakalason na relasyong iyon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na manindigan, ngunit huwag isara ang aming mga pintuan sa anumang pagkakataon para sa pagkakasundo at pagpapagaling. Naway gabayan ng iyong espiritu ang aming mga aksyon at tugon sa bawat sitwasyon ng may karunungan at biyaya. Dalangin ko ang iyong lakas na patawarin ang mga nagkasala sa amin. Dahil ang magpatawad ay isang pagpili na dapat gawin araw-araw at hindi laging madali, dahil madalas nasasangkot ang nasaktang damdamin, tulungan mo kaming palabasin ang anumang pait o hinanakit na pinanghahawakan pa rin namin, at punuin ang aming mga puso ng iyong kapayapaan. Ituro sa amin kung ano ang ibig sabihin ng magpatawad kung paanong pinatawad mo kami, upang ang pagpapatawad na ito ay masaksihan ang pagbabago ng kapangyarihan ng iyong presensya sa aming buhay. Nagdarasal din ako na bigyan kami ng lakas upang maitutok ang aming mga mata sa layunin na itinakda mo sa amin. Tulungan mo kaming hindi magambala o masiraan ng loob ng puot na itinuro laban sa amin, ngunit hayaan mo kaming magpatuloy, italaga ang aming sarili na gawin ang gawaing tinawag mo sa amin. Bigyan kami ng kapangyarihan na mamuhay ng may pananampalataya ng may integridad at maging liwanag sa mundong lubhang nangangailangan ng iyong pagmamahal. Mahal na Panginoon, salamat sa walang hanggang pag-ibig at proteksyon. Ipinagkatiwala namin ang aming mga sarili at ang aming mga interes sa iyo, batid na ikaw ang aming kalasag at kuta. Naway ang aming buhay ay maging isang pagpapahayag ng iyong biyaya at isang salamin ng iyong pag-ibig kahit sa mga paghihirap. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito, i-like ito, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan.